we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Martes. Lalaking hahainan lang sana ng warrant of arrest sa San Juan, Batangas. Patay matapos umanong manlaban sa pulisya. 2 pulis sugatan. Batang papatawid sa kalsada. Sugatan matapos mabundol ng motorsiklo sa Infanta, Quezon. Public consultation para sa wage adjustment sa Calabarzon Region. Itinakda ng RTWPB4A sa Agosto. Ambulant vendor patay matapos barilin sa ulo sa Chaong, Quezon. Oil spill mula sa lumubog na tanker sa Bataan, pinangangambahang umabot sa katubigan ng Batangas. Incident Management Team binuo ng PDRRMO katuwang iba't ibang ahensya sa lalawigan. At mga cast, staff at crew ng Pulang Araw tumutok sa World TV premiere kagabi. Watch party isinagawa sa mismong set sa Lipa City. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang isang lalaking hahainan lang sana ng warrant of arrest sa San Juan, Batangas matapos umanong manlaban sa pulisya. Ang 2 pulis sugatan. Nakatutok si Denise Abante. Nasawi matapos umanong manlaban sa pulisyang maghahain lang sana ng warrant of arrest laban sa kanya. Ang 35 anyos na lalaking residente ng Sitio Kambingan, Barangay Bulsa, San Juan, Batangas, pasado alas 6 ng umaga nitong linggo. Ayon sa pulisya, pasado alas 5 ng hapon nang tumungo ang Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Unit sa Barangay Bulsa na itinuturing umanong isang liblib na lugar sa bayan para ihain ang nasabing warrant of arrest laban sa akusado para sa kasong paglabag sa RA 8294 at RA 9516. Nung isa-check na nila yung warrant of arrest, bigla po itong nagpaputok ng baril ang ating suspect. Kaya po wala pong magawa yung ating mga kapulisan kundi depensa ng kanilang sarili. So yun nga po na napatay po itong. Pero sa kasabang palad po is meron po tayong 2 pulis na nasugatan din po dito, no? Tama ng bala sa leeg at dibdib ang tinamo ng akusado habang tig-isang tama naman ng bala sa bibig at isa sa hita ang tinamo ng 2 pulis na miyembro ng RID RSOU 4A. Agad silang dinala sa ospital ng San Juan ngunit binawian ng buhay ang akusado habang patuloy na nagpapagaling ang 2 pulis. Ito po si ang nagpaputok dahil po sinabi ko, dinipensahan lang po ng ating kapulisan ng kanilang sarili kaya ito po pumusap na din. Ito po lang mga barangay Bulsa is na talaga tama po kayo. Pabundok na po ito eh. So talagang 4 po na bahay lang ang nandoon kapalit mo. Kaya talagang listed po ito. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng nasawing suspect at ang sugatang miyembro ng kapulisan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinangangambahang umabot sa karagatan ng Batangas ang oil spill mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Kaugnay niyan, binuo ng Batangas PDRRMO ang Incident Management Team, katuwang iba't ibang ahensya sa lalawigan. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Mga kawani ng Batangas PDRRMO, MDRRM officers mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Batangas, PNP, PCG, BFP at mga private stakeholders ang itinilagang mga miyembro ng binuong Incident Management Team o IMT ngayong hapon sa Batangas Provincial Capital. Sila ang itinalagang magmo-monitor sa posibleng pag-abot ng oil spill sa karagatang sakop ng Batangas mula sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan na nagdulot ng malawakang pagtagas ng langis. Pero yung spill boom sana na ilagay kaagad natin. Kanya nga lang, hindi naman po yun nasa sa ating part. But then, I know for sure that the Coast Guard knew what they have to do during the time of the oil spill. Kanya nga lang kumakalat na ngayon. And we are now in the process of preparing. We are now preparing for the possible contamination sa karagatan po ng Batangas Province.
Base sa forecast ng UP Marine Science Institute, pinangangambahang aabot sa karagatang sakop ng Cavite sa bayan ng Noveleta, Rosario, Tanza, Naik at Ternate maging sa Metro Manila ang oil spill. Bagamat hindi pa ito umaabot sa karagatang sakop ng lalawigan, minabuti na ng PCG Batangas na bumuo ng IMT upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga baybayin sa Batangas. Wala pa naman tayo nakikita na any oil spill sa ating nasasakupan dito sa Batangas. But we are preparing in case yung potential effect nito. Inutusan natin yung mga tao natin sa ground to coordinate with the respective MRRDMO and then pati na rin yung mga LGUs to come up a solution in case. Dagdag pa ng PCG, bagamat habagat pa ang umiiral na panahong nararanasan sa Kalakhang, Calabarzon, maliit pa raw ang tsansa na mapadpad sa lalawigan ng oil spill mula sa lumubog na tanker sa Bataan. Hindi po natin inaalis yung potential effect na ito na maaari na maapektuhan, especially po yung nasugbo. Hindi mo na tayo magpapanik. Nandiyan naman yung ating mga Coast Guard na sa area na doon po tayo. Yung go signal na ganyan is sila na yung nakakaalam at bahala kung ano man yung maaring mangyari. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Itinakda sa Agosto ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 4A ang public consultation para sa wage adjustment sa Calabarzon Region. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul. Ace, pagkakataon daw itong gagawing public consultation ng RTWPB Calabarzon para raw marinig nila yung mga naisin ng nasa labor sector. Buo ang paninindigan ng bukluran ng manggagawang Pilipino sa Southern Tagalog na dapat itaas sa 750 pesos ang sweldo ng mga manggagawa sa bansa. Inihayag yan bago pa man ang sona ni Pangulong Marcos Jr. Kami sa BNP, nandun kami sa ipinasa o pinitisyon na wage bill ng Makabayan Black, yung 750 plus. Minimum wage earner si Kimberly at hindi raw talaga sapat ang kita niya bilang sales lady para sa pamilya. Walang humpay raw kasi ang taas ng presyo ng bilihin. Tulong na daw na sagot na ng amo niya ang pagkain sa shop. Yes po, malaking bagay po. Ganun, para po hindi na po yung gagastos po, ulam na lang po yung iisipin. Gayon. Ilang linggo na ang nakakaraan ng magkaroon ng 35 peso wage increase sa Metro Manila. Sa Calabarzon, sa 479 pesos hanggang 520 pesos ang daily minimum wage ng mga manggagawa. Gusto raw ngang mapataas pa sana ni Kimberly ito. Po, mahirap po. Ganun, syempre po, pinagkakasya po yung sahod. Para sa family po. Bagay na tatalakayin sa nakatakdang public consultation ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 4A o RTWPB 4A sa August 8 sa Dasmariñas, Cavite. Layo nitong mapag-usapan ng wage adjustment. Tatlo lang yung gagawin nating public engagement, public consultation at 2 public hearing. Pinadadalo rito ang mga manggagawa, mamumuhunan at mga miyembro ng unyon. Mahalaga raw ang boses nila, pagkakataong marinig ang dapat nabubuing pulisiya sa sahod sa rehiyon. Ace, pagkatapos nitong public consultation ay saka naman isusunod yung 2 regional public hearing at nakatakdayan sa August 14 at August 20. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Bagamat walang naitatalang ASF cases, mas pinaigting ng Office of the City Veterinarian ng Tanawan, Batangas ang quarantine protocol sa mga animal quarantine checkpoints ng lungsod upang maiwasan ng posibleng outbreak ng African Swine Fever o ASF sa lugar. Kaugnay ito ng mga naitatala umanong ASF cases sa lalawigan ng Batangas. Sa ngayon, patuloy ang surveillance na isinasagawa ng OCVET at namamahagi rin sila ng mga libreng disinfectant sa lahat ng mga swine racer sa lungsod. Nananatili ring ligtas sa ASF ang Calacas City ayon sa City Veterinary Office. Pero bilang pag-iingat, pansamantala nang ipinagbabawal ang pagpapapasok ng baboy at karne nito, maging ang iba pang swine-related products sa lungsod, alinsunod sa Executive Order No. 20 ng pamahalaang lungsod bilang preventive measure sa posibleng pagkalat ng ASF. Samantala, wala pang naibabahagi ang Batangas Provincial Veterinary Office kung ilang bayan sa lalawigan ang nakapagtala na ng kaso ng ASF. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na mahingan sila ng pahayag.
75% ng tapos ang ginagawang drainage sa Barangay Santa Rita sa Batangas City ayon sa pamunuan ng barangay. Alamin yan sa follow-up report ni Denise Abante. Puspusa na ang pagtatambak at pagsisemento ng mga panakip sa ginagawang kanal sa bahaging ito ng Barangay Santa Rita, Carasada, Batangas City. Ang nasa mahigit 2 taong paggawain, nasa 95% na raw natapos ayon sa DPWH Batangas 2nd District. Bagay na ikinatutuwa ng residenteng si Irma. Kung noong nakaraang mga buwan kasi, daing niya 10 ng kapwa niya residente sa lugar ang mabaho at nakatiwangwang na kanal. Mas maayos na raw ngayong nasisemento na ang panakip dito at hindi na rin sila nakararanas ng pagbaha sa lugar. Hindi naman na po masyadong binabaha siya, ma'am. Tapos pagka po umulan, mabilis po siyang umano ang tubig, yung mawala. Hindi po katulad nung dati na talagang mataas ang tubig. Sa mensaheng ipinadala ng DPWH Batangas 2nd District, posibleng sa katapusan ng taon, matatapos ang pagawain. Patuloy pa rin daw kasi ang pakikipag-usap sa San Pascual LGU para sa outfall ng kanal. Nagpapasalamat din ang pamunuan ng barangay na kahit papaano'y nasusolusyonan na ang kanilang problema sa baha. Mukha namang effective kasi ngayon may hukay pa lang pero hindi masyadong umaapaw. Madali ring mawala yung tubig kapag may malakas na ulan. Di sana kung mayayari na yon, ay di magtutuloy-tuloy ang ginawa ng barangay. Hindi maapektuhan ng baha. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! Alae! Alay! Alae! 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 Pito po. Bakit po? Ginagamit po namin ng pito sa pamamagitan po ng malayo ang sasakyan sa amin para sa halip na aming pupuntahan, ay hipipituhan na lang po namin. Nice. Plastic balloon? Ganun lang po. Yung ganun lang. Kandila. Bakit, sir? Yun, di ko alam. Pito. Kagaya ng mga enforcer po. Like, sila yung inspirasyon natin for the safety ng mga tao dito sa atin sa Batangas City. Lobo. Kasi para lumobo siya. Ganun po. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng isang 3 taong gulang na bata matapos ma-hit and run ng motorsiklo sa Purok Gumihan. Barangay Gumihan sa Infanta, Quezon, mag-aalauna ng hapon nito lamang Linggo. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang batang tumatakbo at dumiretso sa kalsada. Sakto naman ang pagdating ng motorsiklo hanggang sa nasa pool nito ang biktima. Tumilapon ng bata sa lakas ng pagkakabangga habang ang driver ng motorsiklo hindi huminto at diretso sa pagpapatakbo. Agad namang isinugod sa pagamutan ng bata at kasalukuyan ang nagpapagaling sa kanilang bahay ayon sa barangay. Nakipag-ugnayan na rin daw sa pamunuan ng barangay Gumihan ang nakabanggang rider. Kasalukuyan na rin nag-uusap ang rider at kaanak ng biktima ayon sa barangay. Sinusubukan pa silang mahinga ng pahayag ukol sa insidente. Nagbabala ang NTC4A sa publiko na huwag kumagat sa mga inaalok na pre-registered SIM cards. Ang mga SIM card retailer na mahuhuling nagbebenta nito, makakasuhan at pagmumultahin ayon sa NTC. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. 80 hanggang 100 pesos ang benta sa kada SIM sa gadgets and accessory store ni Noralden. Wala naman daw extra fee sa mga customer na nagpapatulong sa kanya na magparehistro ng SIM. Minsan kasi wala silang internet na wifi para makapag-register. Pero inihingan ko sila ng ID para matulungan ko sila. Ang SIM card nila rito, unregistered pang lahat. Hanggat di po yan nailagay sa cellphone, hindi siya ma-activate. Bagay na dapat lang daw sundin ayon sa National Telecommunications Commission o NTC4A. Sa impormasyon kasi ng NTC, may nagbebenta sa bansa ng mga pre-registered SIM card. It was reported sa central office na meron. Sa Calabarzon, wala pa raw ulat ng kalakarang ito. Gayunpaman, nagbabala ang NTC sa mga bibili ng SIM card na huwag bibili ng pre-registered SIM. Delikado raw ito. Kung SIM na napabigay sa inyo ay na-involve na rin sa mga illegal activities, madadamay din po kayo. Kumbaga sila na po yung pinag-abutan, hindi naman ho nila pwedeng gawing excuse na hindi sila yung
nagrehistro nung. Mapaparusahan ng sino mang retailer na nagbebenta ng rehistrado ng SIM card. Paglabag ito sa SIM Registration Act. May mga karampatang parusa yan na kulong at the same time fine. Na? Kung daw nagkakamali, hindi 300,000, parang ganun. Hinihimok ng NTC ang publiko na idulog sa kanilang tanggapan kung may nalalamang impormasyon tungkol sa iligal na kalakarang ito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, sugatan ng nasa 100 katao sa banggaan ng tren at truck sa Russia. Samantala, sandamakmak na tutubi ang namataan malapit sa dalampasigan sa Rhode Island, USA. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nasa 100 katawang sugatan matapos magsalpukan ng isang pampasaherong tren at truck sa Russia. Sakay ng tren ang nasa 800 pasahero. Sa video ng Russian Emergency Ministry, makikitang nadiskaril at nayupi ang ilang bagon ng tren dahil sa salpukan. Patungong Adler sa Black Sea ang tren nang mangyari ang aksidente sa Southern Volgograd region. Agad namang dumating ang mga paramedic at emergency workers sa pinangyarihan ng insidente. Sandamakmak na mga tutubi ang nagliparan malapit sa beach sa Rhode Island sa Amerika. Napaalis tuloy ang mga naroon sa lugar. Tila may bumabawang maitim na ulap nga raw na papunta sa kanila dahil sa dami ng mga tutubi. Ayon naman sa mga eksperto, madalas nagmamigrate sa norteng bahagi ng Amerika ang mga tutubi kapag patapos na ang summer doon o sa pagsisimula ng fall. Wala raw itong kapahamakang dulot sa mga tao. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, epektibo ngayong araw ang rollback sa mga produktong petrolyo. Base sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, nasa 85 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 75 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 80 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na ay ikatlong sunod na linggo na may rollback sa diesel at kerosene. Samantala, may inaasahan namang pagtaas sa presyo ng LPG sa August 1 dahil sa na-monitor na pagsipa ng contract price nito sa world market. Pero kung sakaling matuloy ay hindi pa ito ipatutupad sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Mga kapuso, wala ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, lumabas na ito ng PAR kaninang umaga at tuluyang nag-dissipate o nalusaw. Sa ngayon, wala nang humahatak sa habagat pero magpapatuloy ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa. Kasabay rin ng posibilidad ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang mga kalat-kalat na ulan sa Cavite, Laguna, Quezon at Mindoro provinces. May isolated thunderstorms din sa iba pang bahagi ng bansa. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management, at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang ambulant vendor matapos barilin sa ulo sa Chaong, Quezon. Ang biktima dati nang nakulong ayon sa pulisya. Nakatutok si Paul Hernandez. Tama ng bala ng 9mm sa ulo ang mabilis na kumitil sa buhay ng lalaking ambulant vendor. Duguan ng matagpuan ng isang residente ang 46 anyos na biktima sa kakahuyan sa barangay Cabay, Chaong, Quezon, Sabado ng umaga. Posible po yun po ang kinamatay niya. Isa lang po tama sa ulo at naka-recover din po sa area ng isang basyo ng bala. Sa pagsisiyasat ng pulisya, walang anumang narinig na putok ng baril ang mga residenteng nakatira malapit sa pinangyarihan ng krimen. Dati na raw nakulong ang biktima. 9165 po, nakalagay po doon sa magshot. Blanco ang mga pulis sa motibo sa krimen. Sinisikap na mahinga ng panig ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng biktima habang nagpapatuloy pa ang follow-up investigation. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Umaabot na sa 8,242 na mga alagang baboy sa San Jose Occidental, Mindoro ang isinailalim sa depopulation ayon sa inilabas na datos ng Municipal Agriculture Office. Mahigit 700 hog raisers mula sa 15 barangay sa bayan ang apektado ng ASF. Umaabot na sa mahigit 100 milyong piso ang naitalang danyos ng lokal na pamahalaan dahil sa African Swine Fever. Tulong-tulong daw ngayon ang San Jose LGU, katuwang ang mga opisyal ng barangay para maprotektahan ang mga natitirang barangay na negatibo sa ASF. Kaya mahigpit ang ipinatutupad na quarantine checkpoints, papasok at palabas sa mga apektadong lugar. Isinagawa sa Batangas Medical Center ang Mass Casualty Management at Simulation Exercise bilang paghahanda sa anumang kalamidad. Narito ang report ni Denise Abante. Mass evacuation, extrication o paglilipat ng ligtas sa mga pasyente at kahandaan ng Batangas Medical Center sakaling makaranas ng kalamidad gaya ng lindol o sunog. Ilan lamang ang mga yan sa nasubok sa isinagawang simulation exercise sa ospital kaninang umaga. Katuwang nila sa aktibidad ang BFP Batangas City, PDRRMO, PNP, DOH at iba pang ahensya ng gobyerno. We have a plan kung ano ang gagawin natin in cases that this happens. And this activity, we have a 7.0 magnitude earthquake that really affects the building structure of our hospital, which led to about 18 casualties of patients are being extricated at our OB-GYN ward. So we're doing this drill in order for us to know what are we going to do in case that this really happens. Lumabas sa kanilang mga kwarto ang ilang gumanap na pasyente kasama ang kanilang mga bantay, nurses at medical staff at nagtungo sa itinalagang evacuation area. Mayroon ding mga ni-rescue sa loob ng OB-GYN building na nabagsakan ng aircon, natusok ng bakal at nagkaroon ng head injury. Agad silang ibinaba ng rescue team ng BFP at nilapatan ng paunang lunas. Naglagay na rin ng mga tents na siyang magiging standby area ng mga pasyenteng ibababa mula sa pasilidad. Para sa gumanap na pasyenteng si Rafdel, maganda raw ang ganitong mga aktibidad para sa kamalayan ng mga pasyente at medical officers. Masarap po sa pakiramdam kasi po para makita rin po ng ibang mga kung paano po nila sinasagawa yung mga gawin yung emergency. Nasagawa naman po nila maayos at maganda. Para sa Batangas PDRRMO, malaking hakbang ang ganitong aktibidad para sa kahandaan ng ospital sakaling magkaroon ng sakuna. We always go for the improvement and that is our ways forward. We cannot settle to what we know only now. We have to go farther and think of a better solution to whatever problems that might arise in the near future, because it is where we stand and it is where we should be resilient. Bagamat maayos na naisagawa ang simulation exercise, kailangan pa rin daw ng gabay ng mga ospital at medical staff sa mga dapat gawin tuwing may kalamidad ayon sa DOH. So in a reality scenario, nagdala ng 50 doon, saan yung ilalagay? Diba, as part ng surge capacity ng emergency room, meron kayo dapat pre-identified na alternate ER, which you can accommodate. Next, part ng business continuity plan, diba, in managing a surge, dapat ang ER operations na continue. Tama? How will you do that if you are bringing the same patients there? Di nagkagulo kayo. Isang malaking hakbang na raw para sa Batangas Medical Center ang isinagawang aktibidad upang malaman ang kanilang mga dapat pagbutihin sa mga plano sakaling makaranas ng kalamidad. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mas tumaas ang volume ng ibinubugang sulfur dioxide o asupre ng Taal Volcano sa 1,709 na tonelada kahapon kumpara sa mahigit 1,500 lang nitong mga nakaraang araw. Napapanatili lang ang steaming o pagsingaw nito sa taas na 900 meters na napapadpad sa gawing Hilagang Silangan at Silangan Hilagang Silangan. Bagamat payapa ang lawa, nakapagtala ang PHIVOLCS ng 2 beses na paglindol sa ilalim ng bulkan sa nakalipas na 24 oras. Ang volcanic earthquakes ay naitatala sa magkakaibang lugar o bahagi sa ilalim ng bulkan. Ayon pa sa PHIVOLCS, ang taas-baba na bilang at datos ng seismic activity ng bulkan ay hindi pa raw rason para itaas nila ang alerto o babala sa bulkan. Nananatili lamang ito sa Alert Level 1. Pinaalerto ng PHIVOLCS ang publiko sa mga pabago-bagong aktibidad ng Taal. Bawal pa rin ang pagpunta sa Taal Volcano Island na itinuturing na Permanent Danger Zone. Mga kapuso, bukas Miyerkules, July 31, makararanas ng kawalan ng supply ng kuryente ang buong bayan ng Mataas na Kahoy at ilang barangay sa San Jose, Lipa City at Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng mga line conversion at clearing ng mga linya.
Tumutok ang mga cast, staff at crew ng Pulang Araw sa World TV premiere kagabi. Ang watch party isinagawa sa mismong set sa Lipas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Tinutukan ng mga kapuso ang World TV premiere ng war and drama series ng Kapuso Network na Pulang Araw kagabi. At hindi yan pinalagpas ng stellar cast na sina Angelo De Leon, Epi Quizon, Sanya Lopez, David Licauco at Barbie Forteza. Kasama ang crew sa watch party sa isa sa location shoot nila sa Lipas City sa Batangas. Simula na ng pakikibaka at pakikipagsapalaran para sa buhay at bayan ni Adelina at Eduardo de la Cruz, Teresita Borromeo at Hiroshi Takashi. Kaabang-abang ang bawat tagpo. Umpisa pa lang, puno na ng tearjerker scenes. Umaalingaw-ngaw ang palakpakan sa ilang eksena. Nakakatuwa rin kasi ang dami na agad natin pinakita. No? Parang hindi talaga tayo tinipid. Hindi tayo tinipid dun sa mga bawat eksena. Nakaka-proud kasi ang ganda. Nakaka-proud kasi pinaghirapan namin talaga. Sobrang proud, sobrang nakaka-proud. Hindi lang dun sa efforts ng iisang tao, kundi sa effort ng lahat. To finally share it to the world ay talagang sobrang overwhelming and we're all very proud na ito ay proyekto ng GMA. Kita mo na talagang pinaghirapan ng Pulang Araw team. Ang ganda ng shots, the cinematography, the acting of the kids. Kaya proud ang bumubuo ng serye sa anilay most important Philippine drama series of 2024 na palabas na sa Free TV. It's Free TV and that was really the whole point of producing, of creating this show. Binuhos daw ng lahat mula sa staff and crew hanggang sa mga artista ang world-class na piyesang ito. Gabi-gabing mapapanood sa GMA Prime Lunes hanggang Biyernes ang Pulang Araw pagkatapos ng 24 oras. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Kandila. Inihipa kasi para mamatay pag may birthday. Paano? Ganun. Kandila, para mawala ang apoy. Hinihipan? Flute. Kasi para may tunog siya. Like that. Nice. Kandila. Kandila, bakit? Kasi may apoy yun pag gano'n. Para mamatay yung apoy. May something na hipas lobo. Lobo, bakit po? Para siya bubinta, yung lobo siya ng malaki. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal ng balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.